Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo ko pa, buhay ko'y kompleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin saya, saan bang dako ka pa? Magkasama sa isang pamina. Libre lang ang uwing pagsuligaw. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-iyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, kahit ay di kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode And 12. today is February 11, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Magandang gabi, Ante. Good evening, Tata Bert. Magandang gabi, Senyor. Good evening, senyor. Kaya ka pa rin, senyor? Ano ba yan? Grabe ka na, senyor, ah. Madaya, ah. Kaya nga, naku, ilang araw na lang, balentong day na. Naku, balentong. Balentong day na. Ano kayo gagawin natin, Tata Bert? Abangan nyo na lang po sa Friday. Sakto, no? AGT Valentine's. Ayan. Good evening din po sa ating mga viewers. Kamusta po kayo? Kamusta ang panahon? Ay, Grabe na to, Bert. grabe. Kawawa naman ang taga-Palawan, ang taga-Visayas, yes. May parte ng Mindanao. Binabaha po sila ngayon. Grabe. Bicol din Bicol, po. yes. Bicol din pala. Ay, ako po. Yan, kasalanan po ni Shearline yan, tsaka ni Amihan. Nagsososyo eh. Nagsabay po. Nagsabay eh. Collab sila. Ay, ako po. Ingat-ingat po sa lahat. Yung sa may mga sakit, may sakit na po, sana gumaling na po kayo agad. Oil lang po, towel, tubig, vitamins, like orange, pahinga. Yun po, no? Ay, sa Japan nga pala, masyadong tumitindi raw yung bilang ng mga flu-like na karamdaman, no? Yung kinapitan noon. Kaya nagbigay na ng babala doon sa mga Pilipino na nagnanais pumunta ng Japan na kung sakali nandoon na kayo, always wear yung protective mask nyo. Mask. It's a must to wear a mask. Yes. Ayun. Buti na lang sila, Nathan Troy and Ate Ting, nakauwi na galing Japan. Ay, oo, no? Oo, safe. Kayo, Marta, safe. Pero kasi grabe naman, Tata Bert, kung doon malamig sa norte, paano pa tayo dito? Kaya sa Isabela ganun din. Ako, yung mga taga-Baguio sa amin, ay, ang dami raw nagkakasakit. Ako. Ako. Pero, ganito po, Tata Bert, no, yung mas malamig po talaga yung January, February, or ngayon lang po talagang nag-iba? Yan na hindi. Talaga nagbabago ang ano na ng panahon, no? O biro mo. Supposedly, December dapat usually masyado, pero hindi natin naramdaman yung ginaw na dating nararamdaman natin. Then January, February, dito natin nararamdaman yung tinding ginaw. Yan. Kaya, di ba yung kanta malamig ang simoy ng hangin sa December? Oo nga. Hindi. Ngayon pong February. Ayan. Yes, Well, nagbigay ng notice na naman yung Meralco. Mukhang magdadagdag sila ng may dagdag na nababayaran ng mga consumers. No? Bakit daw, Tata Bert? Hindi natin malaman ang reason eh. Basta pag-ano rin. Hindi ko na pinakinggan ng reason sa inis eh. Magtataas. So, sakto lang malamig. Hindi tayo masyado gagamit ng electric pa na aircon. At kanina rin, no, may isang balita ko na parang nagtaka ako eh. Sa Amerika, nagkakaroon ng shortage ng eggs. Itlog, yes. Kaya ngayon eh, may ano ngayon doon na per
sa bawat bibili, hanggang 1 dosena lang ang pwede. Natakang ako, bakit may ganun? Hindi, dahil sa, sa avian flu. Okay. Dahil sa avian flu. Pero all the country, tapos US, limitado for, 12 pieces of eggs. Grabe. $1. Kala ko dahil po kay Trump ulit sa lahat na nangyayari, dami po nangyayari. Ay, sige po, go on po, Tata Bert. Ito sa mga natin, biniblame, yan nangyayari pagbaha sa Mindanao, biniblame ng isang grupo ng Philippine Movement for Climatic Change. Sa sinasabi nila, supposedly dapat hindi pinapayagan na ang mining doon. Yung logging, sa parte ng Palawan, siguro it applies din siguro sa ibang mga lugar na nagsasuffer sa ngayon sa biglang pagbabago ng panahon na yan. Sana naman medyo magkaroon ng pagbabawal mo na sayang, yung namatay lang si Gina. Oo, di ba? Talagang lumalaban ng husto yun. Talagang pinipigilan niya yung mga ganitong sobrang pagmimina, sobrang mga illegal logging na ginagawa niya. So happy na wala na siya. Ayan, naglipanan na naman yung mga ganyang aktibidad. Sana po merong mga tumayo po tulad niya. Yun nga. Tata Bert. Kasi di naman kaya ng lahat ng tao. Tsaka parang kailangan balanse pa rin po. Hindi naman sinasabi natin tigilan yung pagmimina kasi pa rin po yun, part ng resources. Kaya lang, iba pa rin marami kang puno po. Iba talaga. Yes. Ayan po. Talagang we are to blame din sa mga nangyayari yan. Tayo rin po. Bumabalik lang po sa atin. Ayan. Magkakaroon na naman ng ano ba ito? Sa gasoline. Saka sa diesel, magkakaroon na pagbaba na 10 centavos. Okay. At 30 centavos naman sa kerosene. Siguro kanina, kada Tuesday kasi yan. Every Tuesday. Ayan po. So, sana next time, Tata Bert, marinig natin 100 yung pag-rollback. Puro centavos Ayan. Okay po. Ano pa po bang mga good news, Tata Bert? Yung mga good news po ba? Yun nga, wala akong makita na good news Ay, ako. Wala. Talaga hinahanap ko kumbaga wala Sa akin, Tata Bert, congratulations po sa pagpatuloy mo ng lecture. Kahit wala si Senyor. Napakagaling po ni Tata Bert pag-explain. Simple pero rock. Hindi, totoo po. Madali siya maintindihan kasi yung examples, nagbibigay ka ng examples. Saka naririnig ko po yung mga pasyente na nagpa-participate po talaga. Yun, na nag-a-agree po sila. So, sana patuloy pag hindi po kayo naka-attend ng face-to-face po na healing, nasa Senior Anthony Vivero pa yung mga lecture po ni Tata Bert. So, ayan. Congrats po, Tata Bert. Salamat salamat. Congrats din po at sa marami mo pong na-influensyan sa turo mo, na turo ni Senior at galing sa Diyos. Actually, yung mga binibitawan ko rin na salita sa mga galing din kay Senior, parang suddenly nare-recall ko yung mga bagay na i-apply ko doon sa mga binabasa natin na verses na yun. Good job po, Tata Bert. Salamat, Okay po. Ano pa po ba? Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Sige. Ang 11,000 viewers natin. Uy, dami. Tita Helen. Helen. Angel Montes. Yes. Kuya Joseph. Kamusta po kayo sa Pangasinan? Kayo dyan, Kuya Joseph. Manawan. Apo. Ate Connie Magnaye. Hi, Connie. Ate Irene. Miss Aiko Olarte. Miss Denden Ramos. Kuya Ente. Hi, Ente. Hello. And Kuya Arthur Caberoy. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. From Maritea. Ayan. Good evening po. Si Iya to. Ibang account po. Ask lang po, bakit wala na live healing sa Facebook? Sa ngayon po kasi, may inaasikaso ng mahalagang bagay sa Senyor, kaya wala po siya, Pinag-aaralan namin kung paano magagawa yan noong healer natin na nandito na pansamantalang humalili kay Senyor. Hopefully,
maremedyohan po natin yung pagkukulang na yun. Yes, thank you po, Tata Bert. Ayan. Thank you. Anyway, no, pansamantala rin, no, try nyo munang i-replay yung mga previous na distant healing na ganyan na yan. Effective po yun. Opo. Ayan. Nasa inyo din po kasi yung paniniwala. Yes, yes. Amen po dyan. Ayan po. Mamita, good evening. Bye! Aida Asuncion Valverona. Si Dang Valverona. Oh, good evening po sa inyo dyan. Ayan. Sa mga bagong pasok lang po, tapos na po yung awitan namin ng awit. Ibang libro na po tayo ngayon, Kawikaan or Proverbs. Yes. So, maya-maya po, magsa-start na tayo. Ayan. Ito po, Tata Bert, hindi good news pero hindi maiwasan hindi pag-usapan yung USAID, di ba, yung tinanggal siya ng Trump. Yes, Kasi major donor po talaga siya. And isa po siya sa mga kliyente rin po dun sa work ko. So, opo, Tata Bert. Nakakalungkot kasi konektado po lahat yan sa lahat ng organizations globally dahil silang major donor. So, ibig po sabihin, sila po yung nagpa-fund sa iba't ibang organizations para makatulong rin po sa iba. So, ayun lang po. Maraming mawawalan ng trabaho, bukod doon, maraming mawawalan ng source of tulong. Ayan. So, sana po, sana naman mapag-isip-isipan nila na may ibalik uli yun. Marami actually natutulungan yun. Yeah. At marami nagkakaroon ng trabaho dahil doon sa USAID. Correct. Correct po, Tata Bert. Yan po. So, sa politics naman po ba, malapit na po ang... Umpisa na pala ng campaign. Today po ba? Para sa mga kandidato na tumatakbo sa national election. Umpisa na po. Yeah, start na. Good luck po. Alamin po ang mga kandidato. Aralin kung ano po ba ang trabaho nila. Yes. And please, pumili po tayo ng inaakala natin na talagang makakatulong sa ating bansa. Please lang. Yes. Kami po ay nagmamakaawa dahil para sa ating lahat po ito. Oo naman. At sa future din po mga anak natin. Kasi hanggat dumadami rin po, isipin natin yung budget kasi mga kaupo-apuhan na po pa rin natin magbabayad hanggang apo sa tuhod ko po ata magbabayad po ng utang. So, ayusin din po natin. Ayan. So, may mga survey na lumalabas pero alam niyo naman po na minsan yung survey na yan is to attract and to create a noise para ma-distract. So, focus pa rin kayo sa kandidatong for sure na po. Pag-aralan po natin yung bawat kandidato. Tignan natin kung sino talaga ang tunay na makakatulong sa ating bansa. Yes. Sa tao. Correct po. And if gusto niyo po, may mga past episodes po tayo na in-explain po ng mabuti ni Senior yan. Politics 101, 102. Yes. Tama. I-search nyo lang po sa YouTube, Anthony Vivero-AGT, tapos type nyo lang po, politics, lalabas na po yan. Ayan po. From Iya po Tata Bert, effective pa din ba kahit matagal na live healing ni Senior? Yes, yung distant healing, yes. Yeah. Yes po. It's all po talaga sa Kaya nga po, hindi namin masyadong pinipuwersa yung sarili namin na na magkaroon ng distant healing habang wala si Senyor, no? Pinag-aaralan po natin ng gusto kung paano magagawa yon. Pero kung habang wala, pwede po yung previous distant healing na yon. Pwede po yan. Thank you po, Tata Bert. Tita Nati, Antonio is watching. Hi, Lance. Tita Nati, kamusta ka na po? Punta ka na po dito. Huwag ka na po mag-isa dyan. Gagawan po ng paraan pag gusto mo talaga makapunta. Yan. Hello po, Ate Marina Espadilla. Ayan po. Ayan na po. Baka may mga tanong pa po kayo or any comments po. Ayan. Kamusta, Tata Bert, po yung nakaraang healing? Ay, nakarang healing, okay. Always okay. At tinitignan ko nga, natutuwa ako. Dahil yung ginagawa ng mga volunteers, despite the fact na wala nga si Senyor, pinupunuan talaga nila. Kaya nagiging nahuhusto rin yung healing. Natutuwa ko, ino-observe ko yung galaw ng mga volunteers at talagang tuwa ako. Ginagawa nila yung talagang dapat nilang gawain. Yes. Thank you, Lord. And hopefully makarating kay Senyor yung mga bagay na yan. At para
I'm sure matutuwa rin siya. Opo. Correct. Thank you rin, Tata Bert, at sa lahat po. Miss Linda, sa lahat po ng volunteer ng parating. Tita Belen, Ate Rose, Kuya Ryan, yan, nagkakamot, si Maymay. Sa lahat po ng tumutulong. Ayan. So, talaga lahat po, marirealize nyo po na it will all make sense kung bakit napadpad dito. Lahat may purpose. Lahat may role. At kung yung iisipin, no, na porque wala sa senior, hindi na kayo pupunta sa center. Wow. Medyo may nakakalimutan po kayo sa bagay na yan. Even senior was saying before na hindi po siya ang tunay na gumagamot sa mga pasyente. Siya po ay instrumento lang. Sinasabi nga rin ni senior na sana kahit na isa makapagpagaling siya ng pasyente. Wala pa raw siya napapagaling kahit na isa. Dahil dito sa nagaganap na healing sa center, yung mga gumagaling yan, yung mga miraculous healing na nangyayari, hindi raw po siya ang talagang nakapagbibigay ng kagalingan, kundi ang Diyos pa rin. Siya ay instrumento lang. Kaya kung sino man yung pumapalit sa pwesto niya, pansamantala dito sa healing center, ganun din po yun. Yun din ang magiging instrumento ng kagalingan po ng Diyos. Ganun po yun. Yung iba kasi, pag nababalita o wala si Senyor, hindi na sila pupunta. Sila rin ang mawawalan. Sila rin ang mawawalan. Ito po yun. Inaamin po namin, ang tanging medyo mamimiss natin. Pareho tayo. Yung diagnosis. Pero minsan yung healer natin, suddenly napupuna ko rin. Sumasagot sila pag nagtatanong yung yung pasyente. Pinapakita ko, tama naman mga sagot, magaganda Kano na talagang hindi pinababayaan talaga ng Diyos kung sino man yung humahalili bilang manggagamot. Ay, naku. Ganda na sila ba? It goes to show na totoo Diyos yung nagagamot. Ay, oo naman. Yun na po yun. At nakikita mo sa mga pasyente, balik sila ng balik. Despite nawala si Senyor, balik din sila, tiwala sila Yes. Tiwala sila sa healing na nagaganap. Ang daming bagong pasyente. Lalo na, dami pang bagong pasyente. Wow. Yan. Thank you God. Thank you po. Ayan. Kakatuwa naman po. Yes. Yung ikot ng mga volunteers talaga, tutuwa ko yung nila. How they perform. Nasasaliban po ng kagandahan, kabutihan ng puso. Yun po yung maganda. Magandang sign. Ayan. Sunny prayer sa ang lahat. Ayan po. Okay po, Tata Bert, basa na po tayo. Pwede. Okay na po, wala na po. Okay po, ako na po muna. Chapter 6 po ng Kawikaan or Proverbs. Mga dagdag na pabala. Aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon, ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay. Ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas. At tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Diyan muna tayo siguro. Mas magandang yan muna bigyan natin ng konting komento. No? Sige po. Ito kasing binabanggit dito from verse 1 to verse 5, tungkol ito sa usong-uso yan yung mga co-makers sa mga loan. Co-makers at ang ano bang tawag, yung mga nagagarantor. Yun, garantor. Yeah. Totoo po na minsan nakukumbinsi ka ng iyong kaibigan Yung kaibigan mo, maglo-loan, kinakailangan ng tawag na co-maker o magagarantor. Ikaw naman, dahil kaibigan mo, papasok ka. Okay yun kung yung kaibigan mo na yun talagang magbabayad. Pero may mga kaibigan o kakilala na gano'n na sumisira sa ganyan. Ikaw tuloy ang naiipit. Ikaw tuloy ang sinisingil Ikaw makakatanggap ng notice Yes. Na dahil ikaw nag-guarantee. Nangyari yan may kwento ko na yung nangyari sa misis ko sa Isabela.
Yung anak kasi, nung tinitirhan namin na dahil nagre-renta, inamuki yung misis ko na maglo-loan daw siya. Ang magagaranto ng misis ko, 60,000 pesos noon. Papayag na misis ko nung malaman ko, binawalan ko. Nagtatampo pa nga misis ko sa akin noon eh. Then, so iba na lang ang pumapil na nag-garantor. Later on, eto na. Inis yung bagong nag-garantor dahil talagang hindi nakabaya doon sa loan yung humiram ng pera. Ay, po. Ang misis ko sabi sa akin, nagpasalamat pa sa akin ang misis ko. Nawala na yung tampo. Wala na yung tampo. Sa totoo lang, medyo ingat, no? Ingat lang. Okay lang sana kung mapagkakatiwalaan din. Pero kung hindi, huwag na lang. Ayan, dito binanggit kaliwa-liwanag, iligtas ang sarili mo. Parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Yan po yan. Specifically, yung mga umuutang yan at pinipili ka bilang isang mag-garantor. Iwas lang po muna, no? Pag-aralan ng gusto. Thank you, Tata Bert. Kala niyo po, modern times, unang panahon pa pala yan binabanggit. Kaya Thank you po. Thank you, Tata Bert. Tignan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan ay iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang isang nakakatuwa rito, no? Madalas na nating naririnig yan yung tungkol sa langgam. Opo. Alam nila kung darating na yung panahon na uulan. Talagang makikita mo nakahilera sila. May bit. Minsan bigas bawat isang kaya nilang bitbitin. Yung higit pa sa bigat nila Nag-iipon talaga sila. Nagiging masinop silang mag-ipon. Pinaghahandaan nila yung tag-ulan. Ibig sabihin po tag-ulan, yung panahon ng kahirapan. Sana po maging parang langgam din po tayo, no? Kailangan po kasi talaga yan Lalo na ngayon, usong-uso yung mga kalamidad. Kailan kapag gagawa ng paghahanda na yan po nandiyan na? Hindi po, bago dumating yung mga kalamidad na yan, dapat nakapaghanda na tayo. Kaya nga sinabi ni Senyor na yung go bag. Di ba? May go bag tayo. Opo. Sana gawain po natin, ugaliin natin na magkaroon ng go bag na yan. Malaki po may itutulong sa atin yan. Yes. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating. Sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Yan, yung mga anong ganyan. May mga tao na ang galing mag-uto Yes, opo. Ang galing mag-uto. Bilib ka. Pag nagpakita na ng maganda, kala mo totoong tao na, pero yung pala nililid ka lang sa isang bagay na hindi maganda. Malalagay ka sa alanganin. So dapat po talaga pag-aralan mabuti yung mga papasukin yung bagay. Lalo na yung may mga taong nag-iengganyo. No? Ang dami po niyan ngayon. Maging maingat po tayo. Talaga. Ito, binabanggit na rito sa Proverbs, no? Itong Proverbs kasi, kay Haring Solomon Alam naman natin si Haring Solomon. Pinagkalooban niya ng wisdom. Mas pinili niya ang wisdom over sa kayamanan. Ganun po yun. Thank you, Tata Bert.
Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Tama. No? Yan, kita nyo na kinamumuhian ni Yahweh, kinamumuhian ng Diyos yung 7 kasuklam-suklam na gawain ito. Ano po ba ibig sabihin ng kapalaluan, kinasusuklaman? Una, kapalaluan, yan po yung mayabang. Oh. Di ba? Yung mayabang na talagang sobrang kayabangan minsan napapabilib ka Yun. Kasinungalingan. Totoo naman. Totoo naman. At mga pumapatay sa walang kasalanan. Yes, totoo. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling. Yan. Ito. Ano po yung tatabi saksing? Kukuha ka ng taong witness. False witness. Yan. Meron naman na talagang mabayaran lang magwi-witness kahit na mali. Marami na hanggang sa ngayon. Mapaglubid ng buhangin yan. Pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawain. Maging mainat lang po tayo sa ganyan. Ano po? Maging mainat talaga. Marami niyan. Hindi lang po binabanggit dito sa Bible, kundi talagang sa mga panahong ito, andyan pa rin po yung mga ganyang uri ng tao. Thank you, Tata Bert. Babala laban sa pangangalunya. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama. Sa mapang-akit niyang salita, ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paakit sa tingin niyang mapungay. Babaeng masamay maangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buong mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya ay di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkasala. Kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya'y mahuli. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ngunit ang nangangalo niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili. Ang kanyang kahihiyan, hindi na niya mababawi. Sapagkat ang panibugho sa tao ay naguudyok. Ang puri nga ay ibangon. Kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamti ng patawad. Kahit gaano pa kalaki ang sa kanya ay ibayad. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangangalo niya, Tata Bert. Pangangalo niya, alam po naman natin yung pangangalo niya, yan ay pakikiapid. Kaya yan, dito, binanggit naman dito na hindi magandang gawain po yun. No? Nakakasira sa buhay, nakakasira sa pagkatao ng isang tao. At then may binanggit din na ganun din, sisipin sa asawa ng kapwa. Ito, ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala kahit iyon ay pamawi sa gutom mataglay niya. So hindi katwiran yan na nagugutom ang pamilya mo, nagugutom pa, kaya nagnakaw ka. So hindi katwiran talaga yon. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Kaya kung ikaw mahuhuli, pagdudusahan mo yan.
May mga paraan naman hindi yung pagnanakaw lang. Kung sakali mo nagugutom, pwede namang manghingi. Manghingi na lang, kaysa naman magnakaw. Yun po. Yes. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Okay po. Ayan. Gusto mo, Tata Bert, ako lang po magbasa kasi ang galing mo naman po. Okay yan po. Okay. Ikaw po, Tata Bert, okay lang po sa'yo? Ikaw. Mas magaling. Sige, tingnan natin. Opo. Kaya na-explain mo po naman. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Chapter 7. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Yan nga, dito binabanggit naman na maging matalino. At may mga payo naman sa atin yung ating mga magulang, yung mga nakakatanda. Kung alam naman natin na maganda para sa atin yung mga payong iyon, sundin po natin yon. Alam naman natin ilalayo tayo sa kasalanan, ilalayo tayo sa disgrasya, ilalayo tayo sa mga bagay na makakasira po sa atin. Sundin lang po natin yung mga tamang aral ng ating mga magulang at ng mga nakakatanda po sa atin. Okay, sumusunod po kami sa iyo, Tata Bert. Nakakatanda. Joke lang po. Ayan. Ang babaeng mapangalunya. Ako'y dumungaw sa bintanang bukas, at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita ay maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kapag tulog na ang madla. Ayan. Tuloy ko pa, Tata Bert. Okay. Ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan. Mapangakit, mapanlilang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses. Kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglipot. Ngayoy sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan. Walang liwasan. Sa liwasan. Walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik. At ang kanyang sasabihing punong-puno ng pang-akit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog. Katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako'y narito upang ika'y salubungin. Mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal. Linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisika ng pabangong mira. Bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika at bigyang daan, damdamin ang isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako'y nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo. Pagkat siya'y umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi. Pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit, ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok. Parang bakang kakatayin, sa matador ay sumunod. Mailap na usa, sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig, at dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit.
ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya ay nagmumulang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang babaeng mapangalunya. Well, ewan ko ba, may mga babaeng ganito. Talaga, hindi naman natin lalahat, pero may mga ilang babae na ginagamit yung sarili upang mang-akit ng iba. Although, kahit na pamilyado mismo yung babae na yon, hindi ba rin makontento? Lalo na kung ang asawa niya ay bumabiyahe, nagtatrabaho sa malayo, parang hindi niya iginagalang yung kanyang asawa, yung paglayo ng kanyang asawa upang kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Sumasalis siya, gumagawa ng paraan pa rin para mapagtaksilan yung kanyang asawa. Ganito ito pagtataksil At alam po naman natin na hindi maganda ang nagtataksil. Ang relasyon ng mag-asawa ay sagrado dapat. At kung may magtataksil, either yung babae, either yung lalaki, wow, hindi na maganda ang kauwian yan. Minsan may mga anak nakaka-apekto po sa mga anak yan. Na mag-asado tawag doon, natotraumatize sa mga bata dahil sa mga ganyang klase ng naging gawain ng kanyang mga magulang. Hopefully naman, maging iwasan po natin ng ganitong bagay. Mahalin po natin ang ating asawa. Igalang po natin yung ating pamilya para naman ay maging maganda ang takbo ng ating buhay. Thank you po, Tata Bert. May sapi po ngayon si Tata Bert. Basta po sa pangangalunya. Ayan po. Chapter 8. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas, sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sa daigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibig kasi. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigpit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman, unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan, dangal nila pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan.
Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Ay, sige po. Dito binibigyan talaga ng emphasis yung tungkol sa karunungan. Noong bata pa tayo, no, hindi nyo ba natatandaan ang laging sinasabi ng ating mga magulang? Mag-aral mabuti para matuto. Dahil yung karunungan ay hindi, yan ang kayamanan na ika nga magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Malaking bagay po talaga ang karunungan. May mga taong tinatawag na mangmang, no? At may mga tao din naman na although hindi nakapag-aral, medyo may pagka, yung street smart ng tawagin. Yes, opo. Nagagalit. Sana yung mga mangmang, no, mag-obserba ng gusto. Kung wala po tayong pang-aral, may mga paraan ngayon ng gobyerno kung paano ika nga makakapag-aral ka Andiyan dyan yung TESDA, di ba? Yes. Kung hindi ka, kung high school ka lang or whatever na tinapos mo, may mga paraan. Sana gamitin po natin yung mga paraang iyan. Makakatulong po yan. Ang gobyerno hindi pinababayaan ng tao. Nasa tao na kung gusto niya talagang matuto. Nasa tao na kung talagang gusto niyang umunlad. Sabi nga pag gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun po yun. Ano pa bang magandang andyan? Talakayin natin. Yung walang katumbasa. Ayun, may ano. Sige po. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ito. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman, unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala. Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Ganun po kasi, no, pag naging edukado na ang mga mamamayan, nagiging madali para sa hari at pinuno yung pamamahala. Bakit kamo? Naiintindihan kasi ng mga kanyang nasasakupan ang utos ng hari at ang utos ng mga pinuno. Kung anong batas ang ipinasa ng hari, mauunawaan po ng tao. Kaya nagiging madali ang pagsunod. Nagiging madali ang pamamahala ng isang hari, nagiging madali yung pagpapasunod ng mga opisyalis niya. Ganon din po sana sa gobyerno. Ganon po yun. Kaya mag-aral po tayo kung ano basta may pagkakataong kailangan matutunan natin ibang bagay, gawain po natin. Makakatulong po talaga yun sa pag-unlad natin ng ating buhay. Thank you, Tata Bert. May iba niya ito, 20. Okay po. Okay na po. Okay na yun. Dito na po ako. Oo. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pang mga burol. Ganoon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Sino kaya yan? Parang nagpasil ako dito. Hindi kaya siya si karunungan, Tata Bert. Pwede. Kasi bago niya gawin lahat,
You know, yun ang, parang di ba yung sa thought lahat ng Oo, gagaling? tama. Thought nga. Opo. Yes. Tama, galing lang. Ay, tama po. Yun. It's thought really, no? Opo. It's Lahat thought. naman bago nagkaroon ng lahat ng bagay, nasa isipan na muna, thought muna. Thought form, ika nga, no, matatawag. Tama din, no? Galing. Opo. Yan. Tsaka, ang galing na nandito po pala nakasulat yan sa Proverbs. Parang hindi po natin parang never pa po natin nadaanan to kahit sa simbang gabi, sa ano po. Or kung nabasa natin Bible ng ilang beses, kumbaga hindi siya, wala lang po. Meron pala nun. May ganito po pala. Opo. Tama. Thought nga. Opo. So, masasabi mo po talaga na, yun, ang punot dulo po ng lahat ay yung isip po ng Diyos, karunungan niya, lahat. Kasi sa bagay, hindi niya po magagawa lahat kung wala po iyon. So, bilang tao po, lahat din ang gagawin natin. Galing na. Opo. Ayan. Okay po. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Tama. Yung mga payo po ng ating mga magulang ng nakakatanda, malaking bagay po sa atin yan. Ika nga, karunungang matatawag yan. At yan ang magiging gabay po natin sa pagganap natin ng ating buhay. Yung bagay na yan. Salamat. Habang binabasa ko, Tata Bert, si Senyor, naalala ko parang siya yung nagsasalita. Yung lagi niya sinasabi, kaya lagi kayong makinig sa mga tinuturo ko para gumanda ang buhay nyo. Ngayon, kung nanghingi kayo ng advice, pero gusto nyo pakinggan ko kayo, bibigyan ko kayo ng advice, di kayo makikinig. Yun yung mga napupuot sa kanya, na pag hindi sila nakinabang dun sa advice na binigay ni Senyor, magtatampo na, maiinis na kay Senyor. So, parang siya inaalala ko dito po. Yan ang isang talaga, no? May mga tao na humihingi ng advice kay Senyor. Ang problema, may mga tao naman na ang gusto nilang i-advise sa kanila kung ano rin yung gusto nila. Minsan nagkikwento nga, ano ba naman itong tao na ito? Hihingi ka ng advice tapos yung gusto mong i-advise ko, yung gusto mo rin mangyari. Hindi mauubra yun, syempre. Nangingi ka pa. Oo. Okay po. Basta humingi kayo ng advice kay Senyor o sa iba pa na may mga ikang katalino matatawag, yung mga marunong na tao at nagbigay ng advice sa inyo. Well, bigyan po natin ng importansya yung bagay na yun. Makakatulong po sigurado yun Tama po. Thank you, Tata Bert. Okay po. Umako na po tayo sa chapter 9. Ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ayan. Napakaganda ng niya, no? Ika nga maturuan lang ang tao, magkaroon lang ng kaalaman ng isang tao. Lahat ginagawa, iniingganyo talaga. Napakagandang ito yung pang-amuki sa tao na maging marunong or matuto. Malaking bagay po kasi yung nakapag-aral, yung may kaalaman sa maraming bagay, yan po ang gagabay sa atin. Yan ang magiging ika nga sandigan natin sa pag-unlad. Yan po.
Thank you po, Tata Bert. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay, nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ituruan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Tuloy ko pa, Tata Bert. Or Hindi pwede na yun. okay pa. Yun nga, no? May mga tao kasi na hindi na marunong. Tapos, sasabihan mo ng totoo, ng magandang bagay, nagagalit pa. Meron ganyan tao eh. Meron namang tao na tinutulungan, sinasabihan mo na kung ano ang tama. Kung ayaw maniwala, ipipilit pa rin yung gusto nila, lalo na ika nga hindi sila kikita. Malaking bago yung ganun kasi, no? Iniiwas mo na sa matinding gulo, iniiwas mo na sa hindi magandang kalalagyan niya. Pero ayaw pa rin magbago eh. May mga taong ganun talaga. Sana maging matalino po tayo, sundin natin yung mga taong nagtuturo sa atin ng magandang kaalaman at palalagay tayo sa magandang kalalagyan pagka ganyan po tayo. Sige po. Okay na po. Okay na. Sige po. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito, kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan. At lahat ng pumasok dooy, naroon na sa libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siguro naman naunawaan na nila yung ibig sabihin ng ano ba ito? Anong Babae na pa. Hindi. Siguro naman naunawaan na nila yung ibig sabihin nito, no? At hindi na natin masyado ipapaliwanag pa. Opo. Ayan, thank you po, Tata Bert. So, Chapter 10. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Ay, totoo naman. Ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan. Ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan. Ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masino. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan.
Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay, matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay na walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ng taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana natin sa Sige po natin. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Totoo naman. Ang isang matalinong anak, ligaya ng magulang talaga yan. Proud na proud ang mga magulang pag may matalino silang anak. Dahil alam nila kung ang isang anak ay matalino, mas maganda ang kinabukasan noon kaysa sa isang anak na walang alam. Yung walang alam, yun nga, parang tinik sa dibdib ng mga magulang. Dahil alam nila, magiging malaking problema ang magiging kinabukasan ng kanilang anak na yan. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamataan. Ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamataan. Ganun naman talaga kung ang iyong kayamanan ay nanggaling sa hindi maganda, hindi rin nagtatagal yan, hindi rin pakikinabangan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Well, very self-explanatory itong linya na ito. No? Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan. Totoo naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho, ngunit magbubunto ng yaman ng kamay na masilog. Well, ganun din. Very self-explanatory. Kung masipag ka, syempre, mas ika nga maganda ang magiging takbo ng iyong buhay kumpara sa isang taong walang ginawa, kundi ang maupo, mahiga,
o laging nakatingala sa langit na lang na walang ginagawa. Ang nag-iimbak ng tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Yan, totoo naman yan. Ang nag-iimbak sa tag-araw ay ginagamit ng kanyang isip eh. Alam niya na hindi lang lahat ng panahon ay tag-araw. Darating din ang mga unos at kinakailangang pagandaan yan. Katalinuhan ang ginagamit po natin pag tayo ay naghahanda sa mga darating na kalamidad. Ganun po. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala at kabutihan, ngunit ang bibig na masama ay nagtatakip ng karahasan. Very self-explanatory lang din ang ano nito. Nag-alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Okay, ganun din. Magandang payo tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ng wakas ng mangmang na masalita. Ilang beses na po nating nabanggit kanina yung tungkol sa bagay na ganito. Ang pamumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Maging tapat lang po tayo at magiging maayos ang lahat sa ating buhay. Ganun po yan, kaya payapa. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Eto, ikapagbalikot ang mata, parang, ano yan eh, yung walang tiwala. Pagbalikot ang mata, parang walang tiwala eh. Tapos, masyadong masalita, na wala naman laman yung sinasabi, na puro daldal lang ng daldal, puro yabang ang nangyayari. Kapahamakan talaga, patungo yan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Siyempre naman, basta maayos ang iyong pag-uugali, matuwid ang pagsasalita mo. Tama ang lalabas lagi, ang mamumutawi lagi sa labi mo. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Tama po. Pag may pag-ibig lagi ang ating puso, napakaganda po noon. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Na ipaliwanag na yung bagay na yan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Yes. Siguro tatabert yung sa kahirapan ng yagit. Kumbaga, yung mahirap ka na, pag nanatili kang mahirap, parang pag hinayaan mo sarili mong mamatay ka ng mahirap. Ganun talaga yan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Siyempre, ganun nga rin yun. Basta ayos yung pagkita mo, tama lang, ika nga galing sa mabuting bagay, maganda yan. Pero kung ang pera mo nanggaling sa hindi maganda, ay wala rin. Ang tama nga ba? Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa yes. Very, very self-explanatory. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Yes. Pag puro galit po ang pinahira. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang pagpipigil ng dila ay dunong ang pakikilala. Yes. Tama rin. Basta daldal ka lang ng daldal na wala namang pinatutunguhan yung ano niyan. Or hindi mo pinag-iisipan yung sinasabi mo. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakidabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Okay, no? Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Tama naman. Tama naman. Gumawa ng mabuti para ang pagpapala ni Yahweh ay laging sa atin po. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Pag gumagawa ka ng masama, wala namang masaya pagka gumagawa ng masama, kundi yung kapwa masama din. Dahil makikinabang din sila sa masamang gawa yun .
Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Siyempre, yung gumagawa po kasi ng masama, takot din sa magiging resulta ng kanyang kasamaan. Takot din siya sa ganyang mga bagay. Alam niya kung saan siya darating Alam niya kung anong kahihinat niya later on. Kaya takot din siya sa bagay na yun. So, kumbaga Tata Bert, sa utak niya, hindi na matahimik. Yung totoo yun. Kaya, wala. Tinatangay ng hangin ng taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di mag-iba. Siyempre, pag tama ka, pag totoo kang tao, hindi ka basta-basta matitinag. Correct. Kung paano ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo. Gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Parben. Gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Siguro kapag yun nga, pag hindi mo po, kunwari amo ka, tas wala pong ginagawa yung alipin mo. Kumbaga, parang pasanin lang po siya. Okay, tama. Ang suka ay nakatama. Tama. Siyempre, kung masipag ka, ika nga, tuwan-tuwa yung amo mo. Magiging, ang tawag doon, asset ka. Sa buhay ng amo mo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Totoo naman yun. Ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Yes, tama naman. Kaya maging mabuti at sumunod sa mga utos ni Yahweh. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Oo naman. Si Yahweh ay kandungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hiling. Oo, tama. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Tama. Dahil yung matuwid na tao talagang diretso lang yan. Hindi lilihis yan doon sa mga bagay na magbibigay gulo sa kanyang buhay. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Oo naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. So, chapter 6 to 10 po yung binasa natin. Naka-chapter 6 to 10. Sana po dito sa tinalakay natin ngayon sa mga bagay na ipinaliwanag po natin na Proverbs, no? Napakaganda ng mga ito. May mga bagay dito na katulad ng isa kanina. Yung tungkol sa creation na yun. Yes. Doon lang namin na anuhan yung bagay na yan. At nawa, meron kaming naibahagi po sa inyo, no? At nawa rin na ipaliwanag namin ng maayos kahit na papaano yung mga bagay-bagay dito sa tinakay po natin ngayon. Yes. Thank you, Tata Bert. Galing po ng paliwanag ni Tata Bert na nahimayin niya po yung maayos. Tsaka, yung sa akin po, so, pinapakita po dito, yung Diyos, lahat po ng creation nag-umpisa sa karunungan. At nung ginawa niya tayo, parang pinapasabi niya rin po sa atin dito na lahat tayo may karunungan. Nasa atin lang kung paano natin siya pahalagahan, paano natin gagamitin. Kasi matalino ka nga, pero yung pagiging matalino mo, ginagawa mo sa masama. So, wala rin pong sense. So, hindi mo rin siya matatawag ng katalinuhan, kundi kamangmangan po siya. So, ang isa pa pong napansin ko dito, Tata Bert, talagang dinidiin niya yung sinungaling. Ay, oo, totoo. Parang lagi po siya na may mention kahit nung una pa lang, si Senyor din, yun ang pinakaayaw niya sa isang tao. So, kasi doon po nag-uumpisa lahat. Once na magsinungaling ka, sunod-sunod na po yan. Yun nga po sabi na, di ba, kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Yeah. So, lahat na po ng masama, tuloy-tuloy na po yun. So, ang sa akin lang po, patuloy tayo, tama po si Tata Bert, makinig po at gawin po yung utos ng Diyos. Yun lang naman po, wala ng iba. Tama po sa mga matanda natin na experience na sa buhay, si Senyor, lahat po ng ating mentors na matatawag na pakinggan natin sila kasi alam na nila yung pinagdaanan natin na mas bata. So,
sila lang naman ay concerned lang sa atin. Dahil ako rin, bilang ako naligaw na rin po ako ng landas dati at natuto na rin po ako. Lagi naman po binabanggit din sila paligaw ako ng landas. Pero dadating ka talaga sa punto na kailangan mong maranasan yung mga hindi maganda para matuto ka. Pero sa inyo po, sana huwag nyo naantayin yun. Yung ngayon, i-prevent nyo na yung ganong sitwasyon. Hanggat, yun nga sabi ni Sir, learn the easy way or the hard way. Easy way, pakinggan yung tamang advice. Kung ayaw mo, matuto ka na paghihirapan mo at pagdadaanan mo. So, yun lamang po. Nawa po, may naibahagi kami sa inyo na kaalaman at nawa makatulong po ito kahit papaano sa pagganap po ninyo ng inyong buhay. Bukas nga po pala, may gamutan, pero prior to that, at 8 o'clock in the morning, sa mga gustong sumama po sa Novena, sa pangunguna na Tita Hermie, 8 o'clock po yan ng umaga. Then, yung pag-uulit po ng lecture na binigay ko noong Saturday, may pag-uulit po niyang bukas. And then after that, yung gamutan po natin. Kahit po wala si Senyor, ginagampanan po namin ng maayos yung dapat gampanan para po sa mga pasyente. Yes. Thank you po, Tata Bert. And mamaya po may prayer vigil po na online. Dito rin po sa Senyor Anthony Vivero. So, magpasalamat po tayo sa Diyos sa karunungan binigay niya po sa atin at salamat din po sa lahat po ng volunteers at pasyente na patuloy po na natutulungan at pumunta dito kahit wala po si Senyor. So, salamat po sa inyong lahat na nanonood. God bless po. God bless. Happy Jacket Day. Thank you po. Very good.